Hello mga kahisoka! Welcome back sa ating channel. At ngayon, ipagpapatuloy na natin ang Dark Continent arc. At nagpapasalamat ako sa patuloy niyong pagsuporta sa aking mga ginagawang video. At itutuloy na nga natin ang Chapter 22 ng Dark Continent arc. Pero mag-recap na muna tayo sa last episode ng video natin. Ayun na nga mga kahisoka, sa nakaraang video natin, na ipamahagi na nga ang non-ability ng mga prince, ngunit hindi pa nila ito natutuklasan. At may mga nagpakita na iba't ibang nilalang sa loob ng Black Whale, ito ay ang tinatawag na Nen-Beast. Dito din nalaman na nag-umpisa na ang laban sa pagitan ng mga prince sa trono ng susunod na hari ng Kakin Empire. Makikita din natin dito kung paano protektahan ni Kurapika si Reyna Oito at ang ika-14 na prinsipe na si Wobble. At dito na nga natapos ang Chapter 21, at ngayon ipagpatuloy naman natin ang Chapter 22 ng Dark Continent arc. Pero kung bago ka lang sa channel na ito, i-like at subscribe mo na at huwag mo na din kalimutan na i-hit ang notification bell para update ka sa mga bagong video na i-upload ko. Tara mga kahisoka, umpisa na natin. Dito na nga makikita na pagsugod ng guard na si Sayard kay Kurapika. Sinasalag lang ni Kurapika ang mga pag-ataking ginagawa ni Sayard. Makikita din dito na ginagamit ni Kurapika ang kanyang chain sa pakikipaglaban. Pinulupot niya ang kanyang chain sa kanang kamay ng guard kung saan hawak-hawak nito ang kutsilyo. At nang hatake na ni Kurapika ang kanyang chain, dito na nga naputol ang kutsilyong hawak-hawak ng guard at ginawang sandata sa kanyang pag-atake kay Kurapika. Ang sunod na larawan ay pinakita na itumba na ni Kurapika si Sayard, hinawakan niya ito sa dibdib at gamit ang lakas, nagawa niya itong itumba at talaga namang sa sobrang lakas ng pag-atake niya, ay makikita na tumalsik pa itaas ang ginamit ng patalim ni Sayard. Habang si Bill naman ay nakatingin lang sa ginawa ni Kurapika at nakikita naman sa mukha niya ang pagkabigla. Biglang nagsalita si Kurapika. Bill, ang tatlong paraan na pinag-uusapan natin kanina, dagdag pa ni Kurapika habang ang pwesto pa rin ay nakaluhod at nakahawak ang isang kamay sa dibdib at ang isa pa ay sa braso ni Sayard. Kakailanganin ba natin si Sayard para makaalis sa loob ng Black Whale? Sagot ni Bill. Sa totoo lang, si Curtin lang ang kailangan natin dahil isa siyang conjurer. At kaya niyang magbago bilang isang barko, kotse na kayang magsakay ng hanggang 5 pasahero. Pero kakailanganin niya ang aura ng ibang tao para maisatupad ang paglalayag. Singit ko lang mga kahisoka, may pagkakahalin tulad pala si Curtin sa matandang butler ni Lucky Lua na kaya niyang magbago ng kanyang anyo. Pwedeng motor or jet, pero kailangan din ito ng isang nen-aura na makukunan para mapagana ito. Nang biglang nagtanong si Kurapika, ngayon sabihin mo sa akin, ano ang iyong nen category at ability mo? Habang si Sayard naman ay nananatiling nakahiga at pigil pa rin ni Kurapika, may mga paulit-ulit siyang sinasabi. Bulong pa ni Sayard, hindi ako malaya, pinilit niya akong gawin yon. Nang biglang lumingon si Kurapika kay Bill at tumitig ito dito. Sagot naman ni Bill sa tanong ni Kurapika habang gulat na gulat, teka sandali lamang, hindi ko magagawang sabihin sa'yo ang kanyang abilidad nang wala siyang pahintulot. Sagot naman ni Kurapika, wala ka ba talagang alam? Ito ay kinakailangan upang maiwasan ang krisis ng mabilis. Dagdag pa ni Kurapika, sa palagay mo ba ang unahin ng kaligtasan ng Reyna at Prinsipe ay isang kasinungalingan lang? Dito ay makikitang natigilan si Bill sa sinabi ni Kurapika at nasabi na lang niya na si Sayard ay nabibilang sa emitter type. Pero ang kanyang abilidad ay parang mas maihahalin tulad sa manipulator. Dahil siya ay nagpapadala ng Nenball at ibinabato ito sa target niyang insekto para mahuli at makontrol ito. Sagot naman ni Kurapika, naiintindihan ko na. At yan ay magiging kapaki-pakinabang na abilidad. Sa larawang ito ay makikita si Kurapika at ang kanyang chain na nababalutan ng aura at ginamit niya ito para atakihin ulit si Sayard na nananatiling nakahiga lang. May mga tunog na galing sa isang nilalang na marahil ay kumokontrol kay Sayard. Ang sunod na larawan ay makikita natin sa alaala ni Kurapika na kasama niya ang kanyang master na si Izunami. Sila ay nag-uusap sa isang gubat. Sabi ni Izunami, ingatan mo ang isa at ibakante mo muna sa ngayon. Sagot naman ni Kurapika, ano? Bakit? Anong mali doon? Sagot ni Izunami, alam mo, pabor naman talaga ako sa gusto mong mangyari na bawat chain gem sa daliri mo ay may kanya-kanyang kapangyarihan. Pero alam ko din talaga yung rason mo, kung bakit ganyan ang gusto mong kapangyarihan. Dagdag pa nito, dahil sa gusto mo lang talaga makipaglaban ng mag-isa. Gusto mo ng kapangyarihan na kung saan hindi ka aasa sa kapangyarihan ng iba.
Sagot ni Kurapika, ano? Bakit? Masama ba yun? Sagot ni Izanagi, gusto ko lang sanang sabihin na malalaman mo ito sa oras na lumaban ka. Pero binabalaan kita na sa oras na yon ay maaaring huli na ang lahat. Bago mo pa maisip na tama ang lahat ng sinasabi ko. Dito mga ka-Hisoka ay parang pinapangaralan lang niya si Kurapika. Dahil alam naman natin na mas gusto ni Kurapika ang lumaban ng mag-isa kaysa sa may mga kasama ito. Balik tayo sa kwento. Habang si Kurapika naman ay seryoso lang sa pakikinig sa mga sinasabi ng kanyang master, dagdag pa nito, sa palagay ko hindi ka kumbinsido sa mga pinagsasabi ko. Ngayon ganito, kapag nakaharap ka ng isang totoong labanan at sa tingin mo ay meron kang kakulangan o pagkukulang sa'yo, yun yung time na gagamitin mo yung abilidad na ito para mapunan ang kakulangan mo. Hindi pa rin nagsasalita si Kurapika at nakatingin lang talaga siya sa kanyang master. Dagdag pa dito ni Izanagi, huwag kang magkakamali sa iyong layunin dahil hindi ikaw yung tipo ng tao na nasisiyaan sa ginagawa mo. Ikaw ay isang tao na ang layunin ay mas mahalaga kahit sa anong bagay. Ngayon, kung ikaw ay pupunta sa gera kasama ang mga nasa rank A-class bounties, kailangan mong isang tabi ang nararamdaman mo at kumuha ka ng mga kakampi mo. Dito na nga sumagot si Kurapika, kakampi ang tawag mo sa kanila? Pero, ang totoo, ang tingin mo lang sa kanila ay mga pang-sacrificial pawns lang. Sagot naman ni Izanagi na nakangiti lang at talagang seryoso sa kanyang sinasabi. Ganyan nga ang mangyayari. Malalaman mo ang lahat ng sinasabi ko kapag lumaban ka na ng kasama sila. Sa isip-isip naman ni Kurapika, oo nga, tama ka nga sa mga sinasabi mo. Ang mga bagay ay hindi nagpapatuloy ng simple lang. Pero, ayun na nga ang rason kung bakit kailangan ko ang kapangyarihan para hindi na ako umasa pa sa iba. Pero sa kabila ng lahat ay talaga namang napakahirap ng mag-isa. At dito nga mga ka-Hisoka, ipinapakita lang dito ang mga taong sobrang mahalaga kay Kurapika at kailangan niya protektahan. Makikita natin dito sila Gon, Killua, Leorio at ang ikalabang apat na prinsipe. Pagkatapos maalala ni Kurapika ang pag-uusap nila ng kanyang master, dito ay ginamit na niya ang kanyang chain na nababalutan ng nen at itinusok niya ito sa dibdib ni Sayid. Ang ginamit dito ni Kurapika mga ka-Hisoka ay ang kapangyarihan na tinatawag niyang steel chain. Makikita dito na gulat si Bill sa ginawa ni Kurapika kay Sayid. At nasabi nito na, sandali lang, anong ginagawa mo? Sagot naman ni Kurapika, kinuha ko muna pansamantala ang abilidad ni Sayid. Ngayon ganito, kapag tinuloy-tuloy ko ang pagkuha sa aura ni Sayid, mapupunta siya sa kalagayan na maihahalin tulad sa Zetsu. Dagdag pa nito, kung ang kalaban natin ay ang mga Nenbis na kumakain ng host aura, ay paniguradong lalabas yan dito sa katawan ni Sayid kapag naubos ko na ang kanyang aura sa kanyang katawan. At kung sakaling hindi naman yan lalabas sa kanyang katawan, ay pwede din naman na mawala na lang yan bigla kasabay ng pagkawala ng aura nito. Sagot naman ni Bill na parang galit na natataranta. Sandali lang, paano kung hindi lumabas yung mga parasite na yan sa katawan ni Sayid at biglang atakihin na lang siya dyan sa kanyang katawan? Kung siya ay malalantad sa masamang hangarin ng Nen habang nasa Zetsu, ang kanyang pag-iisip at katawan ay masisira at paniguradong mamamatay siya. Sagot ni Kurapika, ang kaligtasan ng Reyna at ang Prince, ang pinakamahalaga at ayan ang pinaka-prioridad natin. Dagdag pa nito, at kung yung inaalala mo at kinakatakot mo ay magkatotoo, ang ibig sabihin, ang lahat ng impormasyon na makukuha natin ay pwede natin gamitin sa kanila at makakagawa tayo ng countermeasures. Ngayon ganito, kung sakaling ako man ang susunod na mamamatay pagkatapos nito, kailangan ganito din ang isipin mo, Bill. At huwag mong isipin ng iba dahil ito ang ating trabaho, ang protektahan ng prinsipe at reyna. Halos hindi na makapagsalita si Bill sa mga sinabi at gustong mangyari ni Kurapika. Dagdag pa dito ni Kurapika, alam mo Bill, kung sa'yo rin nangyari ang nangyari kay Sayid, gagawin ko din ang mga ginawa ko para makuha ang kaparehong impormasyon. At habang kinakausap ni Kurapika si Bill, nang biglang nagulat si Kurapika sa nakita niya, isang nilalang ang lumabas mula sa tainga ni Sayid. Ito ay maliit lamang at kung titignan ay maihahalin tulad sa gagamba na may 8 paa at nang makalabas na ito ng tuluyan ay nanlaki talaga ng gusto ang mata ni Kurapika. At dito naman mga ka-Hisoka, makikita natin nang biglang tumakbo yung Nenbis na lumabas sa tainga ni Sayid. At dito ginamit na naman ni Kurapika ang kanyang chain para patayin ang isang Nenbis na lumabas mismo sa loob ng tainga ni Sayid. Ginamit ulit ni Kurapika dito ang kanyang steel chain na in-upgrade sa Steel Dolphin.
Paliwanag ko lang mga ka-Hisoka, ang abilidad ni Kurapika na ito ay kailangan niya muna gamitin ang kanyang Emperor Time para maipalabas ang kadenang ito. At sa larawang ito naman ay makikita natin ang kapangyarihan ni Kurapika, isang hugis dolphin na may 2 injection sa magkabilang pakpak. At dito biglang nagsalita ang hugis dolphin na kapangyarihan ni Kurapika, loaded, analyzing, at dito ay pinapaliwanag ng Stealth Dolphin ang abilidad na kinuha nila kay Sayuri. Ang ability na yan ay tinatawag na Rear Window Little Eye, isang Nen Ball na ginagamit upang makahuli ng isang maliit na buhay na hayop at makontrol ito. Dagdag pa nito, hindi ito gumagana sa mga Nen Conjurer na nilalang. Paliwanag ko lang mga ka-Hisoka, ang ibig sabihin, kapag ang isang bagay ay ginawa ng isang Nen user, hindi niya ito pwedeng makontrol. Sa madaling sabi, ang mga Nen Beast ay hindi nito pwedeng makontrol. Tanging may mga buhay na insekto at hayop lamang ang kaya nitong makontrol. At sana naintindihan nyo yung part na yan. Sa isip-isip naman ni Kurapika, kung ganun, hindi ko pala makukuha ang Nen ability ng kalaban gamit itong abilidad ni Sayuri. Ang tinutukoy ni Kurapika dito ay yung Nen Beast dahil hindi niya ito makokontrol dahil nga Conjurer ito at isang Nen user. Dagdag pa ni Kurapika, ang mga Nen Beast na yan ay may kakayahan na kumontrol ng mga tao kapag narinig nila ang salitang free. Pero kung ang kakayahan na maririnig ang mga Nen Beast ay isang kondisyon para ma-activate, hindi ito gagana sa mga hindi gumagamit ng Nen, kasama na dito ang mga Prince. Biglang nagsalita ang hugis dolphin na isa sa kapangyarihan ni Kurapika. Pakiusap, humanap kayo ng maliit na hayop para kay Little Eye. Ang Emperor Time ay mapipilitang magpatuloy hanggang ang abilidad ay ma-activate. At ako ay mawawala na. Sagot ni Kurapika, alam ko, kaya naman dyan ka lang. Sagot naman ng hugis dolphin, masusunod, nang biglang napatingin si Kurapika kay Bill at nasabi nito na, Bill, magiging maayos din siya ngayon, pero itali mo muna si Sayuri sa isang upuan. Dito na nga ay makikita natin na nakatali na sa isang upuan si Sayuri, gaya ng utos si Kurapika. Sabi pa ni Sayuri, pagkatapos ko makausap ang malaking bagay na yon, isang maliit na version naman ang patuloy na gumugulo sa akin. At sinabi pa nitong gumugulo sa akin, sabihan mo ako kung kailan ka magiging libre. At dahil nakukulitan na ako sa kanya, dito ko sinabi sa kanya na libre na ako. At doon biglang nawala na ako sa aking sarili at hindi ko na alam ang mga ginawa ko. Dagdag pa nito, ang mga non-user lang talaga ang mga nakakakita at nakakarinig sa mga ito. Sabi pa ni Sayuri, ngayong malaya na ako, anong gusto niyong mangyari? At dito, makikita na natin ang Royal Army na kinuha na ang mga bangkay sa loob ng living room. Sabi ng isang army, ibigay niyo ang suspect. Ang Kakin Army ay kukunin siya para magtanong. Biglang nagsalita si Bill, Kurapika? Dito naman biglang nagsalita si Sayuri ng pabulong kay Kurapika. Anong nangyari sa abilidad ko? Sagot naman ni Kurapika, huwag kang mag-alala. Dahil nandirito pa rin sa loob nito ang iyong abilidad. At dito ipinakita niya ang steel chain sa kanyang kamay. Sabi ni Sayuri kay Kurapika, itago mo muna yan, huwag mo muna ibalik sa akin. Sagot naman ni Kurapika, sana nga kaya ko. Pero itong abilidad ko na ito ay automatic na babalik sa'yo pagkatapos magamit ng isang beses. Paliwanag ko lang ulit mga ka-Hisoka. Ang abilidad na ito ni Kurapika ay kaya nitong kumuha ng abilidad ng kalaban kahit hindi niya pa ito nakikita. Ngunit, isang beses niya lamang ito pwedeng gamitin at kapag ito ay kanyang ginamit, kusa nang babalik ang ninakaw na abilidad ni Kurapika sa totoong nagmamay-ari nito. At sana naintindihan niyo yung part na yon. Sagot naman ni Sayuri, okay sige, naiintindihan ko na. Ngayon, bibigyan pa kita ng mas maraming kaalaman. Ang kaya ko lang kontrolin na nilalang ay kasing laki lang ng hamster o mas maliit pa dito. At nakakakuha ako ng mga impormasyon sa mga nakikita at naririnig nito kahit nasa malayo pa sila. Ngunit, ang mga langaw at lamok na hindi kapansin-pansin ay lagi silang namamatay pag nakakain o di naman kaya nai-sprayan sila ng bug spray. Kaya mag-iingat ka, mayroon ka lang isang pagkakataon na makahuli ng nilalang. Kahit ako minsan ay nabibigo na mahuli sila, lalo na ang mga mabibilis na nilalang. Dito ay makikita na dinala na ng Royal Army si Sayuri. Dagdag pa ni Sayuri habang kinukuha siya ng mga Royal Army, gamitin mo mabuti ang abilidad na yan at sana mahuli mo na ang salarin. Sa isang banda, ang mga tagasunod ng Reyna ay biglang lumapit kay Kurapika at sabay sabi nito, hindi na namin kaya ang mga nangyayari dito, kaya naman pakiusap ko lang sa'yo,
Napatigilin mo na ang mga nangyayaring kaguluhan dito. Dagdag pa ng isang matandang maliit, wala kaming pakialam kung ikukulong o ipapatapon kami. Pakiusap, hayaan nyo na kaming umalis. Sunod na makikita ang Black Queen sa gitna ng karagatan. At ayon kay Kurapika, 2 oras pa lang ang nakakalipas simula nang umalis tayo. Makikita rin natin dito sila Kurapika kasama si Bill at ang Reyna habang karga ang Prince, pati na rin ang 2 tagasunod. Ang dating 11 guards na nagbabantay sa Reyna at kay Prince Woble ay naging 2 na lang at ito nga ay si Kurapika at Bill. Nasabi na lang ni Kurapika, ngayon, nasa kalagitnaan tayo ng pag-uusap. At nasabi mo kanina na may 2 paraan upang makatakas dito. Ito ba ay posibleng magawa pa rin kahit wala ang tulong ni Curton? Sagot ni Bill, oo, pero ang isa ay kailangan ng tulong ni Pariston at ito ay magiging mahirap. At ang isa naman ay kailangan ng tulong mula kay Bianetero at ito ay mas lalong mahirap. Dito naman tayo sa Prince Residential Area 12. Sabi ng guard na nagbabantay kay Prinsesa Momose, sigurado ka na ba? Hindi na namin kailangan bantayan si Prinsesa Momose? Sagot naman ni Reyna Sevanti. Kailangan ko pa bang ulit-ulitin sa inyo ang mga sinasabi ko? Ang 6 na guard ay sapat na para mabantayan siya. Dagdag pa nito, siya ang natatakot. Ang tinutukoy niya dito mga kaisuka ay si Marayam. Dagdag pa ng Reyna, gusto ko na maramdaman niya na ligtas siya. Ang protektahan si Prince Marayam ang mas importante. Kaya naman protektahan niya si Marayam. Sa isip-isip naman ni Hanzo, naririnig ka niya. Ang tinutukoy ni Hanzo dito ay si Momose. Dagdag pa ng guard, pero ang kontrata namin ay kay Prince Momose lamang. Sagot pa ni Reyna Sevanti, ayos lang yon, pero seryoso ako, bantayan niyo si Prince Marayam at babayaran ko pa kayo. Sagot ng guard, gusto mong gawin namin yan? Sagot naman ng Reyna, oo. Nang biglang tumingin siya kay Momose at nasabi nito na, Momose, kaya mo nang alagaan ang sarili mo, di ba, honey? Sagot naman ni Momose nang nakangiti, oo naman po, wag niyo akong alalahanin, kaya ko ang sarili ko. Sabi pa ni Momose sa guard na nagbabantay sa kanya, maaari kayong magpahinga sa kabilang kwarto kung gusto nyo. At ayos lang naman ako dito mag-isa. Sagot ni Blanche, isa sa mga bodyguard ni Momose, ang bait mo naman, Prince Momose. Dagdag pa ni Nipper, pero ito ang aming trabaho, kaya wag mo na lang kami pansinin. Sagot naman ni Momose habang nagaganchilyo, okay sige, kayo ang bahala. Sa isip-isip pa nito, ang kawawa kong ina at ang kawawang Marayam. Makikita natin dito mga kaisuka si Momose at nasa likod niya ang kanyang Nenbeast. Habang sa isip-isip ni Momose, nagtataka ako, bakit kaya sobrang pagod ang nararamdaman ko ngayon? Sa isip-isip naman ni Nipper, ang pagkain para sa prinsesa. At sa isip naman ni Blanche, sa palagay ko kailangan namin silang. At makikita nga dito ang pagkaing hinanda para kay Momose na napakasarap. Dito naman ay makikita natin ang isang party na dinaluhan ng matataas na uri ng tao. Makikita din natin dito si Prince Halkenberg, ang ika-9 na prinsipe. Nang biglang may nagsalita, Prince Halkenberg, oras na para magretiro ka. Sabi naman ni Halkenberg, sandali lang, makikiraan lang. Sabi pa ng isang lalaki, inaasahan ko ang pagkikita natin sa susunod na hapunan. Biglang nagsalita ang maliit na matanda, Prince Halkenberg? Sagot naman ni Prince Halkenberg, sandali lamang, gusto ko lang kamustahin ang aking ama. At dito na nga pinuntahan ni Halkenberg ang kanyang ama, na si Nasubi, ang hari ng Kakin Empire. Sabi ng hari sa kausap niya, pasensya na, ang aking anak ay gusto ako makausap ng pribado. Sabi pa ng kausap nito, okay sige, sa ibang araw na lang natin pag-usapan ang investment. At dito ay nag-umpisa na nga mag-usap ang hari at si Halkenberg. Sabi ng hari, anong problema at bakit mo ako gustong makausap? Sagot naman ni Halkenberg, gusto kong sabihin sa'yo na gusto kong umalis sa labanan ng susunod na hari ng Kakin Empire. At dito na nga mga kaisuka, makikita natin ang Nenbeast ni Halkenberg na napakalaki at talaga namang nakakatakot tignan na nakapatong sa kanyang likuran. Sabi pa ni Halkenberg, nagpunta naman ako sa ginanap na seremonya. Dagdag pa nito na, hindi ko naman talaga hinahangad ang madugong trono na yan. Sagot naman ng hari ng Kakin, kung yan ang gusto mo. Dito mga kaisuka, hindi natin alam kung ano nga ba talaga ang nasa isip ng hari ng Kakin Empire. Kung papayag ba talaga siya o hindi. At bumalik naman tayo kung nasaan sila Kurapika at si Reyna Oito. Dito ay makikita na nasa harap sila ng lamesa sa loob ng isang kwarto. Nang biglang tumunog ang telepono at nang akmang sasagutin na ito ng matandang tagasunod ng Reyna,
Nasabi na lang ni Kurapika na, "Wag mo sagutin ang telepono. Editor ko yan." Biglang nagtanong ang matanda, "Anong paborito mong J-pop group?" Sagot ni Kurapika na parang naiinis, "Isang walang kwentang tanong. Hindi ako makapili." At dito na nga nagtatapos ang Chapter 22 ng Dark Continent Arc. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan, mga ka-Hisoka. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang masusunod na chapter. Dahil araw-araw na ako mag-a-upload ng patungkol sa manga ng Dark Continent Arc. Kaya naman, huwag kayong magsasawang subaybayan ang aking mga ginagawa at suportahan ang ating channel. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganahan akong gumawa pa ng mas maraming video. At shoutout muna tayo para sa mga loyal sa channel natin. Shoutout sa'yo, Edward Pornia, George Aloba, Anthony Absalon, Manong Guard, No Name, Dose Docena, Yahera Onebu, Duanfin Atchup. Pasensya na kayo mga ka-Hisoka sa mga pangalan na mali ang pagkakabigkas. Sana maintindihan nyo pa rin. Muli, maraming salamat. Ito po si Hunter Hisoka.